Magandang araw mga katagbo. For today's video, gawa natin yung parto ng ating paggawa ng sofa gamit ang scrap na kahoy. Sa part na ito mga katagbo, lilinisan natin yung sanipa ng ating sofa. Ang kahoy na ito mga katagbo ay jimlina po na ito. Sipat lang, kung matuwid dapat matuwid talaga mga katagbo. Kung mapapansin nyo, marami talagang damage yung kahoy natin kasi scrap nga, pero gagawa natin ng paraan para gumanda tapos na yung sofa natin. Pagkatapos natin linisan mga katagbo, lagyan natin ng marka kasi dyan natin ilalapat yung granil at saka eskwala natin. Kulay naman dapat na eskwala para eskwalado. Dapat eskwalado talaga mga katagbo para straight yung product natin. There, dapat na naman sipat, tuwid na ba? Dapat eskwalado at tuwid mga katagbo. So sa na to, susukat tayo ng granil gamit ang eskwala. Ang lapad na gusto natin makuha mga katagbo ay yung thickness niya 1 3/4 at yung lapad niya ay 3 inches. So importante talaga yung granil mga katagbo kasi yan yung guide natin hanggang saan lang yung tatamaan natin ng pinyo o yung target natin para hindi ma-short yung kahoy natin. Ngayon kinakuha na natin yung lapad. Napansin mo mga tagbo, napipit ako sa may part ng ilog ng pinner kasi dyan mga katagbo, dyan may adjust kung ano gano'n ka lakas o kahina ang pagkain ng pinner. Ulit tayo sa thickness naman. So, 1 3/4 yung thickness natin mga katagbok. Here, sipat. Kabilaan, yung granil natin, so kabilaan yung tingnan natin para hindi ma-over yung pagkuha ng kahoy. Hindi ma-short yung pisa natin. Napapansin mo katagbok, may umusok sa likod kasi ang dami ng lamok dahil umuulan na. Tingnan mo, dami naman yung lamok. Mag-ingat tayo mga katagbok sa lamok. Medyo malakas yung hangin. Kung natin mga katagbok. So ayos na mga katagbok, malinis na. So napapansin nyo sa kahoy, karaming butas dahil sa mga hinugot natin mga pako. So sa part na ito mga katagbok, sinusukatan na natin yung paasal sa likuran. Yung final na sukat na to dahil dyan tayo gagawa ng butas para i-connect natin yung dawil ng sanipa. At saka yung sandalan niya sa likod. Gamit tayo ng tape measure. Gamit tayong granel para makuha natin yung tamang sukat. Ito naman yung sanipa natin. At saka yung sandalan sa likod. So, nilagyan natin yung marka yung saan tayo tatama para lagyan ng butas. Check sa sukat. Naka-sombrero na tayo mga katagbo kasi maambon nga.
part na to, nag-final na tayo ng pagputol ng kahoy sa harapan na paa natin. Yung ating gisok pa. Double check ko kung sakto lang ba, tama naman. Pinagpatuloy ko yung pagputol ng paa ng magiging gisok pa natin sa harap. Kabila, nainala rin natin. Gumamit lang tayo ng nagari, mano-mano. Kasi may pagputol talaga tayo pero nasa kabilang bahay. Dahil alas 3 na mga katagbo, merienda muna tayo. Binangkal at saka ay yung tinira natin dito. Lakas na usok ng kadagbok. Ang ginamit natin pampausok kadagbok yung mga kinain ng cleaner. Kasi malakas umusok yun. So sa part na to, nasukatan natin yung magiging sandalan sa likod, yung mga mababang pisa. Ngayon na natin sukat, tapos final natin din yung pagputol natin. Mas mabilis na sana kung makatagbo kung dala natin yung makina na pagputol natin. So dahil scrap, tinanggal na natin yung mga pako, nakabaon. Double check kung wala na ba talaga. Isa naman, so, hindi mahirap hugutin makatagbok kasi medyo malalaki yung mga pako. Ngayon hugot natin. Ito talagang mahirap kapag scrap yung ginamit natin makatagbok ng kahoy. Talagang talagang linisan para hindi tamaan ng cleaner yung mga pako. Bagong hasa pa naman yung cleaner natin. Tama lang sa pako. Ito na, linisan na natin. Pag magkabilaan mga tagbok. Mapapansin mo talaga mga katagbok, sinisipat ko lang palagi para sure na sure tayo na matuwid talaga. Dito kinakuha natin yung lapan niya at saka thickness. So ang lapan niya is 2 1/2. Yung thickness is 1 5/8 lang mga katagbok para sa sandala natin sa likod. At kailangan kung inabot na pa yung granite, adjust lang sa bilog na part ng cleaner para kuha talaga ang saktong ukat na gusto natin. Ayos na. Ang wabang pisa na naman tirahin natin. Kaso mga tagbok ay biglang nag-run out. Kaya hindi natin napagpatuloy yung cleaner. Sa part na to, hihintay natin babalik yung kuryente. Pero wala na talaga tagbok. Gabi na bumalik yung kuryente kaya napahinga na lang ako, paupo na lang. So, pakiabang na mga katagbok sa part 3 natin. Patuloy na natin to pag sa part 3 natin yung paggawa natin ng sopa. Salamat mga katagbok sa panonood. Bye bye.